Okay, Congressman, the House Speaker just announced that small committee no longer exists. Your reaction to that, to the scrapping of the small committee? Okay, number one, it proves na tama po yung sinasabi ko na talagang may problema doon sa small committee, no? Number two, they said that they will have the Committee on Appropriations will now have a subcommittee on budget amendments, no? But it doesn't end there. Hindi dyan nagtatapos. Ang importante is kung ano man yung amenda is we discuss it before we approve it on second reading. Kasi yung problema is not only Congressman? na small committee siya, is we approve first on Hello? Yeah, sorry, but your audio is can coming you in get choppy. me? O putol? Oh, ngayon pwede na po. Sige po, go ahead. Now, can you... Okay. It's better. So, okay. So, balik tayo, ha? So, okay yon, pero it proves na may problema talaga yung small committee. Kasi saan naman kayo nakakita, magdedebate kami doon ng halos 2 buwan and then bibigyan namin ng kapangyarihan ng 4 na tao sa pamumuno ng dating chairman ng Committee on Appropriations na si Chairman Saldico, Senior Vice Chair ng Appropriations, Majority Leader and Minority Leader, to decide kung ano yung amendments, to decide kung ano yung initiatives, kung ano yung papalitan at ng mga programa, kung ano yung babawasan at kung ano yung dadagdagan. So, hindi talaga pwede yun, no? So, hindi lang sapat na nagkaroon ng subcommittee on budget amendments, dapat yung mga amendments na yon ay transparent na ipapakita sa lahat ng members o i-discuss sa lahat ng members at bago approvehan on second reading ay dapat ma-discuss yon. Kasi dati ang nangyayari is aaprubahan muna ng second reading tapos binibigyan sila ng blanket authority, parang blank check ang binibigay sa kanila, sila na ang magdesisyon. So hindi pwede yon. Number 3, most important, hindi pwedeng pabayaan na lang kung ano yung nangyari doon sa small committee sa 2025 budget. So dapat ilabas nila yung records ng small committee, ano yung mga ahensya na binawasan nila ng budget at saan nila dinala yung budget na yon. So it's not enough that the small committee has been scrapped. Someone has to be held to account for what happened to the budget, to the 2025 budget. Hindi naman pwedeng kalimutan na lang bigla yon, Congressman. Definitely hindi pwede, Carmina, kasi number one, pera ng taong bayan yan, di ba? Di ba, if you will recall the speech of the President, ang sabi niya, mahiya naman kayo, initiative, errata, SOP, tsaka ano ba sabi niya, for the boys. Eh yung SOP tsaka for the boys, hindi magkakaroon nun kung hindi linagyan ng pondo. Di ba? So sino naglalagay ng pondo? Ang Kongreso. Kaya nga tuwang-tuwa ako, if you will notice, ako unang-una nag-standing ovation kasi finally may chance na yung budget reform, no? Number 2, di ba kahit saan naman, kahit na nung bata tayo, paghihingi tayo ng allowance sa magulang natin, di ba tatanong muna saan mo ginastos yung nakaraang taon? Hindi naman pwede, ay kalimutan natin yan, bago na, no? So, napakahalaga talaga na mapag-usapan. At saka, tuwang-tuwa ako kasi ngayon may chance na. This is not the first time that I've questioned the budget process, no? Kasi baka iba sinasabi, bait ngayon lang. The records will prove na 2012 HGAB at 2014 HGAB, nag-question na ako ng proseso ng budget at may mga question na akong items noon. Kaya lang pagkatapos noon, honestly talaga naghinto na ako kasi walang pag-asa kasi independent ako di ba? So, palagi outvote lang ako. Eh ngayon, may pag-asa kasi alam kong galit yung presidente doon sa nangyari sa 2025 budget at siya na mismo nagsabi na dapat may reforma. Okay, let's get into that. Galit yung presidente dun sa nangyari sa 2025 budget. Pero still, you know, people think he was the last one who touched that budget. Siya yung last touch eh. So bakit siya magagalit? Pero siya naman ang nag-approve eh. Go ahead. Okay. Yun na nga, kaya 'di ba, kaya niya tinapos yung speech niya
ng pagsasabi na kung hindi ayos yung budget, ibabalik ko, di baling magkaroon na ng reenacted budget. Because ang worry at that time is yung reenacted budget. Hindi kasi maganda para sa Pilipinas na magkaroon ng reenacted budget. Bakit? Paliwanag natin, di ba? Hindi kasi naintindihan ng tao bakit hindi okay yung reenacted budget. Ang reenacted budget kasi, unang-una, maapektuhan lahat ng tao kasi di ba? Ang reenacted budget, ang matutuloy lang is yung sweldo ng taong gobyerno tsaka yung MOOE, bayad sa ilaw, bayad sa kuryente, bayad sa gasolina, rentals, ganyan. So walang infrastructure project yan kasi yung ginawa mo last year, definitely hindi mo pwedeng ulitin this year, di ba? So kung walang infrastructure spending, maapektuhan yung buong ekonomiya ng bansa, bababa yung credit rating. But more than the credit rating is yung apekto doon sa buong ekonomiya. Kasi di ba, kaya nagkakatrabaho yung tao dahil doon sa construction. Dahil construction, wala namang pinipiling skilled worker yan. Madami nagkakaroon ng trabaho sa buong Pilipinas. Pag nag-reenacted budget, lahat ng walang proyekto, walang programa, walang pag-usad. So yun yung worry at that time. Kaya ngayon, ang interpretation ko doon, sinabi niya na parang hindi nyo na ako pwedeng, how do I put it in a nice way? Hindi na pwedeng porket alam niyo na hindi maganda sa bansa yung enacted budget, ipapasa niyo para mapilitan ako. Hindi na pwede yan. And that's how I interpret it. I'm not saying that's what he meant. But that's how I interpreted it, di ba? Pero ang hindi na intindihan ng tao, ang ginawa niya, yung mga duda siyang project sa DPWH, sabi ko nga, as of July 29, meron pa doon 84 billion na hindi siya pinapa-implement. At lahat na yon ay mga insertion, lahat na yon ay amendments, lahat na yon ay singit sa budget. So meron pa rin siyang ginawa after that na hindi naman maapekto yung ekonomiya ng ating bansa, hindi maapekto yung trabaho ng mga tao. Okay, Congressman, balik po tayo dun sa nangyari nung napasa na po at formally received itong National Expenditure Program. Ang sabi po ni Speaker Martin Romualdez, the process, in so many words, must be transparent, inclusive, worthy of public trust. Ngayon po niya to sinasabi. Parang pareho naman kayong sinasabi ni Speaker Martin Romualdez, pero ngayon lang tayo nakarinig mula sa kanya. Ano kayang nangyari doon, Congressman? Hindi, kasi hindi naman sikreto, di ba? It's the 2025 budget. Ang daming description niya. Pinakamasamang budget, pinaka-corrupt na budget. Pinakamasamang budget. Wala na ibang description doon. So ano pang gagawin? But that happened under his watch, Congressman. That happened under his watch. That is the reason why, Carmina, hindi ko na siya maboto bilang speaker, di ba? Kasi hindi naman pwedeng maghuhugas kamay na sasabihin pwede bang si Chairman Saldico lang ang may alam noon ng budget na yon? I don't know if that's possible. I'm not saying na alam niya. I think he has to answer whether it's possible or not, no? At kaya bakit ba yung small committee ang bakit ako nagko-concentrate dun sa small committee? Kasi yung BICAM, at least may pirmadong report yon, may BICAM report. Yung small committee, walang binigay sa aming small committee report ng 2025 budget. Wala kaming natanggap. Nagulat na lang kami pagbalik namin sa Kongreso after the break. Siyempre, kaya kami nagbe-break, ipiprint out yung HGAB, yung House General Appropriations Bill. Iba-iba na. So wala ka nang magagawa doon. Ano pa magagawa mo? Napalitan na. Nagulat ho ba kayo that all of a sudden there's now a call for transparency coming from the Speaker of the House? Siyempre, di ba? Dapat kasi yung transparency na yon ever since the beginning, di ba? Dapat nahandyan na yan eh. Ang tanong nga sa akin, bakit ba hindi pinapakita yung BICAM, no? Sabi ko nga, yung BICAM, ang daming BICAM, di ba, Carmina? Lahat naman ng batas na hindi pareho yung Senate and House version. Lahat yan may BICAM, di ba? At yung ibang mga BICAM, pinapakita naman sa publiko because the BICAM is a public hearing. It is not a secret meeting. Pero kakaiba talaga itong budget
na yung BICAM, hindi siya public, number one. Balik na naman tayo sa small committee. Kami, ang rules namin sa House, okay? Pagkatapos ng debate, bago mag-second reading, bago mag-approval ng second reading, sasabihin ng chairman yung proposed committee amendments. Kung ano yung nakikita ng chairman na dapat, siyempre sa tagal ng debate, may makikita yung chairman na dapat baguhin base sa mga suggestions ng mga members. So sasabihin ng chairman kung ano yung proposed committee amendments. After that, sasabihin namin yung mga individual amendments namin. Got it. Pagkatapos yan, sinara na yung period of amendments, tsaka pa lang namin bobotohan sa second reading. So naka-record kung ano yung mga amendments. Dito sa House, ito yung kakaiba. Magko-committee amendments kami, tapos bubuksan yung period of individual amendments, tapos walang pwede magtanong sa period of individual amendments. Tapos magbibigay kami ng i-appoint yung small committee na 4 na tao at silang bibigyan ng kapangyarihan na mag-amyenda. Tapos aaprubahan namin on second reading, pero yung small committee may kapangyarihan na palitan kung ano inaprubahan namin on second reading at sila nang bahala kung ano gusto nilang gawin. Congressman, imposible naman po na kayo lang ang may alam na ganito ang patakaran dyan. Imposible naman na kayo lang ang nakakita at nakadama, no, na may ganitong klaseng nangyayari. But here's the question. Why are you the only one talking about it? Why are most of your colleagues silent about this? Personal experience, mahirap eh. Di ba sabi ko na nga sa inyo, hawak ni Speaker Romualdez yung soft, di ba? Yung soft, yung AIX, AKAP, TUPAD, at yung pinakamahalaga yung guarantee letter. Pag inipit yung guarantee letter mo, pupunta yung mga constituents mo sa iyo, hihingi ng tulong dahil hindi sila makabayad sa ospital, wala kang maibigay. Di ba? Ang napaparusahan yung constituents mo. At syempre, bilang binoto nila, ang hirap nung katayuan mo na hindi mo sila matulungan, no? Di ba sabi nga, sinasabi nila, hindi daw post-enactment yun ng budget. Bawal na bawal yun. Kasi doon sa PDAF ruling ng 2014, sinabi na pagtapos ipasa ng Kongreso ang budget, hindi na pwedeng galawin. You cannot intervene. Hindi ka pwedeng makialam. Pero ang nangyayari dito, pinakita ko na yan, pinakita ko pa pati yung text, pag kailangan namin ng extra funds doon sa mga soft na yon, hihingi ka kay Speaker. Eh pag ayaw ka niya bigyan, o kahit yung na-commit na sa'yo, ipaputol, may ipit yung congressman. So mahirap talaga. Hindi naman madali ito eh. Siguro, Carmina, nasanay na lang ako. Kasi nga, sabi ko sa inyo, 2012 budget, I already questioned it. 2014 budget, I already questioned it, no? Pero hindi siya madali. Hindi siya madali. The situation that we have now, Congressman, is that you, at least in this interview alone, you have mentioned the names of the Speaker and Congressman Saldico a couple of times already. But here's the thing, Congressman. We haven't heard anything from them. Hindi kayo to interview them. Hindi kayo sinasagot. Even if we tried to, and I have been trying, they choose to remain silent. What does that tell you? I don't know. Baka camera shy lang. Baka camera shy lang. Baka ayaw lang magpa-interview. Dumating na ho ba sa panahon na kailangan silang magpaliwanag? Never mind the being camera shy and all that. Has it gotten to that point that they have to be answerable to the people and that they have to answer for all these allegations being lodged against them? Because this is people's money, di ba? Pera ng taong bayan to di ba? Ulitin ko, no, kung nagkaroon ng korupsyon doon sa mga proyekto ng flood control and other projects, hindi naman magkakaroon ng korupsyon yan kung hindi linagyan ng pera. Papaano napunta yung pera doon sa lugar na yon? At yung mga binabahang lugar, for example, Navotas is below sea level, hirap na hirap kaming humingi ng pondo, di ba? I mean, I just don't want to keep repeating it kasi baka sabihin dahil lang hindi makakuha ng pondo yung Navotas, kaya ano. No, but di ba may pinakita na yung Malacanang na graph na kung saan yung
napunta yung karamihan ng flood control projects at kung saan pinangangailangan. No? Di ba the whole Metro Manila, makikita mo, siya yung pinaka-nangangailangan. So, pero yung buong Metro Manila, hindi naman siya yung priority doon sa nakakakuha ng flood control projects. Tapos may probinsya na hindi naman siya masyadong binabaha, pero doon napupunta yung flood control projects. So ang question is, paano ba napunta doon yung pondo? Talking about that, Senate President Cheese Escudero parrying all these attacks against him. Kayong dalawa lang po recently, no, ang nangahas na magsalita laban kay House Speaker Martin Romualdez. Hindi ho ba kayo natatakot na yung kung ano ang nararanasan ngayon ni Senate President Escudero ay siya namang maranasan niyo po dahil kayo po'y nagsasalita laban po sa House Speaker? Hindi, gano'n naman eh. Yun naman yung ginagamit nila, di ba? Yung trolls nila, yun ang ginagamit nila. Sabi nga nung iba, like once, siyempre may mga namamagitan sa amin, sabi, hindi naman si Speaker yung tumitira sa inyo. Sabi ko, Sus Mario Joseph naman, doon ko pa nakilala sa townhouse niya yung tumitira sa akin. Paano namang hindi siya yung tumitira? Nagre-release ng PR niya, kilala ko, lagi niyang kasama. Paano naman hindi? Pero wala eh. I mean, I think my record would show na I've never chosen the popular path. Di ba? For me, what is right is right. What is wrong is wrong. What is popular now should not sway you to think this way. Di ba? Kasi what is popular will be proven wrong. If it is wrong, it will be proven wrong in the end. Di ba? So, and because of that, you have reason. Hindi ko mapanindigan. Pero mahirap. Yeah. Ang hirap dito is hindi naman yung sa amin eh. Ang hirap dito is, ang worry namin is not, hindi yung sisiraan kami, okay lang siraan kami. Yung mahirap talaga dito. Congressman? We have with us back Congressman Toby Tiago. Congressman, you were talking about, you were talking about, how you are sort of fearless in the face of all these attacks that both you and Senate President Cheese Escudero have been getting ever since you spoke out about Congressman Zaldico and Speaker Martin Romualdez. Go ahead, Congressman. Hindi naman tayo fearless, no? Alam naman natin eh. Kasi sabi nga dati, may namamagitan sa amin. Ang sinasabi ko, alam ko naman na yung mga vloggers na tumitira sa akin, mga vloggers niya, no? Sabi nila, paano mo patunayan? Na doon pa nga nakilala sa townhouse niya yung mga yun. Tapos yung nagre-release ng PR, kilala ko, empleyado niya. So alam ko naman. Pero ang lagi kong sinasabi, Carmina, kailangan gawin kung ano yung tama eh. Hindi naman kung ano yung popular o kung ano yung isip. Dahil sa tingin mo, sisiraan ka, hindi mo gagawin yung tama, no? So talagang kung ano yung tama. Yung popular, wag natin isipin kung ano yung popular kasi later on mapapatunayan naman na tama ka. And I've been proven in the past to be right even when I stood for things that were not unpopular at that time, no? Ang mahirap dito is hindi naman yung takot. Ang mahirap talaga dito is yung pag binalikan yung kami, ang babalikan yung constituents namin kasi wala talaga kami maibigay na tulong. Yun yung mahirap, no? Pero may tsansa eh. Kaya malakas loob ko ngayon, may tsansa kasi yung presidente ang nagsabi na kailangan magkaroon ng reforma sa budget. Okay. So may tsansa. All right. So, Going back. So hindi naman tayo nagtatapang-tapangan ng alam natin walang tsansa, di ba? Like I said, sinubukan ko yan 2012 HGAB. So year 2011 yon. That was my first term in Congress. Tapos 2014 HGAB. Kaya lang pagkatapos nun, sabi ko admittedly, walang mangyayari. Independent ako. Pero ngayon may pag-asa. Congressman, dun po sa SONA, you mentioned this a while ago and the President said, mahiya naman kayo. And as you said, correctly pointed out, you were the first one who stood up and applauded the President. Now there are reports circulating that as the Speaker and the Senate President also rose to applaud the President, that the President may have been alluding to Senate President Cheese Escudero. Knowing what you know, siya ba ang pinariringgan ng Pangulo nung sabihin niya yun? Okay, ganito yan, no?
ang masasabi ko is papaano ba nagsimula yung issue ng budget, no? First of all, huwag na natin isipin sino sa amin. Kami lahat ang Congress as a whole ang sinasabihan nun, 'di ba? Na mahiya naman kayo. Kami lahat 'yon. So huwag na nating isipin kung sino. So dapat kasama din kami doon sa iimbestigahan. Kasi 'di ba kami yung yung budget nasa amin eh. So ako malakas loob ko kasi wala naman akong tinatago. Gusto nila unahin nila ako imbestigahan, okay lang. And just to wrap things up, again, knowing what you know, and as you've reported a while ago, kilala mo naman kung sino yung mga nasa likod nito, may pasaring din si Senate President Cheese Escudero. He's been saying that your colleagues there are behind what he says is a demolition job against him. Do you have Yes. reason to believe Yes. that? So you confirm that? Yes, because it's the same people na tumitira sa akin, yun din ang tumitira sa kanya, no? I mean, this is for another episode. It's a long episode. It's a long story, but pinagdududahan kasi ni Martin na kami ni Cheese magkasabwat doon sa supposedly pagtanggal sa kanya. Sabi ko, hindi naman ako close kay Cheese. Bakit naman ako kami inko-connectan yung dalawa? Wala naman kaming, I mean, yan yung pinagsimulan ng lahat na yan. Diba, if you will recall, Carmina, I think dati may mga lumalabas-labas na mga news na kami daw ni Cheese parang pinagplaplanuhan namin siya. And he told me that na there was a time kasi hindi na kami nag-uusap niyan eh. Sabi ko, bakit naman ayaw mo kausapin? Kung may problema, mag-usap tayo, di ba? So, sabi niya, may nakadating daw na report sa kanya na ganito, ganyan. Sabi ko, paano naman ako masasama dyan? Hindi naman kami close ni Cheese. And at that time, he was the one who told me to meet Cheese. Sabi ko, kaya ko lang naman nakausap si Cheese. At yung unang meeting namin ni Cheese noong 2024 was in his townhouse. You can ask Cheese. All right. You can ask. Sabi niya kasi sa akin, kausapin mo si Cheese kasi may mga idea siya at tungkol sa kampanya. So, willing siya tumulong. Kaya ako naman, sige, okay, that was before the elections. So, doon pa kami nag-meeting sa townhouse niya sa Polo Club. So, sabi ko sa kanya, nung after that, nung medyo nagdududa siya sa akin, sabi ko, Speaker, ikaw nagsabi sa akin, tinawagan mo ako sa bahay, sabi mo, i-meet ko si Cheese. Kaya nag-set kami ng meeting, doon pa kami nag-meeting sa townhouse mo. So paano mong sasabihin na kami nagplaplano laban sa iyo? Ikaw nagsabi, i-meet ko si Cheese para doon sa 2024 campaign. Okay, Congressman, as you said, this is another episode altogether, but I just can't help myself to ask. If it's not you, and if it's not Senate President Cheese Escudero, then who could be possibly behind moves to oust Speaker Martin Romualdez as Speaker? I think nagsimula kasi yan, di ba, nung may mga problema, tsaka siguro nababalitaan niya na, kasi di ba doon sa budget, okay, liwanagin natin ha, Carmina, doon sa budget, ang makikita mo ang nakikinabang doon, konti lang naman, yung talagang malalapit eh. Kung 316 kami, ilan nakikinabang mo? Siguro wala pang 20, yung talagang pinagpala. E di yung 200 plus, hindi naman masaya sa nangyayari, di ba? Tsaka siguro nakakaabot sa kanya yung report. Sasabihin ko nga I will tell you frankly. Okay, the first time pinagdudahan niya ako November. Sabi ko sa kanya, Speaker, hindi ko style, I mean, look at my political history. Speaker, hindi ko style yung tumira patalikod. Parang tirang duwag yan, hindi naman ako ganyan. Alam mo naman, I've fought my political battles frontally. Frontally. 'Di ba? Wala akong hindi ko style 'yan. So wala talagang kumakausap sa akin, walang kumausap sa akin na kung gusto ko mag-speaker. After the elections, 'di ba, in-interview ulit ako. Sinabi ko din totoo. Kinakausap ako ng mga congressman. Even up to Sunday evening, tinatanong nila, wala bang
Wala bang galaw, walang ano. So siguro, nababalitaan rin niya nun. Kaya nga, di ba, if you will recall, Carmina, hindi pa nga tapos yung 19th Congress, di ba, right after elections, nagpapirma na sila. Di ba? O siguro, yun lang worry. Siguro, yung mga bulong-bulong ng bulong brigade niya doon, yun, yung bulong brigade niya siguro doon, yun ang mga naninira na sinasabi, ginagawa ko to, ginagawa ko yan. I remember clearly, he called me one night, he told me meat cheese. Dahil may mga suggestions sa campaign. Sabi ko, okay. So, doon kami nag-meeting. You can ask Cheese, you can interview Cheese. Doon kami nag-meeting sa townhouse. All right. Okay, we've run out of time. Di naman kami magkabarkada ni Cheese, hindi kami magkaaway ni Cheese, pero hindi kami yung alam mo, kilala mo naman yung mga barkada ko, hindi naman kami yung magkabarkada. Nagkakasama kami sa politika, pero hindi naman kami yung magkabarkada. Okay, going back to the question, yung sinasabi mong kung si yung sa Senate. Ang alam ko lang, noong nagka-problema sa budget, kasi di ba until now naman, di ba Carmina, nagtuturoan, di ba? Sabi ng House of Representatives ay yung Kongreso ang kumuha ng pondo, kaya hindi natuloy. Kasi ang tinanggalan nila ng pondo, Carmina, is yung mga flagship projects eh. Yeah. Okay, so Congressman... Yung proyekto ng presidente o ng bansa, linagay na sa program. Tapos yung mga proyekto, yun ang linagay nila doon sa program, no? Ang alam ko lang is yung Senado, nung hiningan kasi na listahan, nagtuturoan, hingin yung listahan ng mga pinasok nyo. Ang alam ko lang, yung Senado, within 3 days in January, sinubmit yung listahan. Yeah. Yung House, up to March 24, kasi doon na ako natawag sa meeting, bakit wala yung House? Sabi ko, hindi ko alam yan eh. Wala mo alam. So, noong March 24, wala pa rin sinasubmit. Di ba? So, kaya paglabas ko ng meeting, ang sabi nila, ang nakakausap na daw nila is kasi wala na si Saldi ko noon, ang sabi sa akin, ang kausap daw nila is si Congressman J.J. Suarez. So tinawagan ko agad si J.J. Sabi ko, nasa listahan nyo, March 24 yan. Hindi ka na din. All right. As you said, I mean, you said a lot of things this noon, and really appreciate your candor and your honesty. I guess this deserves yet another discussion and yet another conversation. We'd like to thank you, Congressman Toby Tiangco there. Thank you so much for I want to put it on joining record, us. Carmina. This is not the first time. I sent you the transcript Yes. to prove na pag may sinasabi ako, may resibo yan. Hindi ko pwede sabihin na nag-question na ako ng walang resibo. Nandyan, pinakita ko sa iyo resibo. Ayoko kasi nagsasabi ako, tapos kwento-kwento lang, di ba? Got it. So, pinakita ko sa iyo resibo, 2012 HCAB and 2014 HCAB. It's 2015, Congressman. Ay, sorry. 2015 HCAB ba yun? O, yun. All right. So, sabihin, hindi ito unang panahon na nag-question ako. Ngayon lang ang sinasabi ko, ngayon, may pag-asa. Kaya naglalakas loob ako kasi gusto ng presidente at suporta ng presidente ang budget reform. Yun lang. Okay, Congressman Toby Tiangco, naubos na yung oras. Maraming salamat. Thanks a lot. Sorry. It's okay. Thanks a lot. Kailangan ko tumakbo sa Congress. Anyway, Thank you. very much, Tina. Thank you very much. Take care. Never miss a story. Unlock exclusive access to uninterrupted streaming and premium news content. Subscribe to ANC 24/7 on YouTube and join ANC Prestige today.